Dahil sa sobrang pagiging abala sa pag-aaral, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Vianzi. Dati, palagi siyang may oras para sa mga taong mahalaga sa kanya, lalo na kay Edo. Ngunit habang tumatagal, mas dami ang mga gawain sa paaralan, mga proyekto, pagsusulit, recitation, at mga takdang aralin na tila walang katapusan. Araw-araw, bitbit ni Vianzi ang bigat ng responsibilidad, umaasang balang araw ay magiging sulit ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sa sobrang pagod at focus niya sa pag-aaral, hindi niya namalayang napapabayaan na niya ang mga taong mahalaga sa kanya. Isa na rito si Edo. Minsan silang nagkausap ng may hindi pagkakaunawaan. Simpleng bagay lamang sana, ngunit dahil pareho silang may iniisip, nauwi yun sa katahimikan. Hindi na sila madalas mag-usap. Hindi na tulad ng dati na puno ng tawanan at kwentuhan ang bawat araw. Gabi-gabi, habang nag-aaral si Vianzi, pilit niyang binabaliwala ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa tuwing mapapahinto siya saglit, palaging pumapasok sa isip niya si Edo, ang mga alaala nila, ang mga pangakong nabuo, at ang mga salitang hindi na niya nabawi. Doon niya napagtanto na kahit gaano kahalaga ang pag-aaral, mas mahalaga pa rin ang mga taong nagbibigay saysay sa kanyang pagsusumikap. Kaya kahit pagod, kahit kinakabahan, nagpasya si Vianzi na sorpresahin si Edo sa bahay nito. Hindi niya sinabi kahit kanino ang kanyang balak. Ang dala lamang niya ay tapang, kaba, at isang pusong puno ng pagsisisi at pag-asa. Habang papalapit siya sa bahay ni Edo, bawat hakbang ay tila bumibigat. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili, paano kung ayaw na niyang makipag-usap? Paano kung huli na ang lahat? Ngunit nanag pa rin ang kanyang loob. Mas masakit ang magsisi sa hindi pagsubok kaysa sa tanggihan. Huminto siya sa tapat ng bahay. Huminga ng malalim. Kumalabog ang kanyang dibdib habang dahan-dahan niyang kinatok ang pinto. Ilang segundo ang lumipas na parang napakahaba. Hanggang sa bumukas ang pinto, at bumungad si Edo, halatang nagulat. Hindi agad nakapagsalita si Edo. Ganon din si Vianzi. Tila tumigil ang oras. Sa wakas, nagsalita si Vianzi, nanginginig ang boses. Ilang sandali pa ang lumipas bago nagsalita si Edo. Aminado rin siyang nasaktan siya, ngunit naunawaan niya rin ang pinanggagalingan ni Vianzi. Hindi naging madali ang lahat, ngunit mahalaga ang isang hakbang, ang paghingi ng tawad at ang pakikinig. Sa gitna ng tahimik na usapan sa may pintuan ng bahay, unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Vianzi. Hindi man agad na ayos ang lahat, sapat na ang gabing iyon upang magsilbing simula muli. Isang paalala na kahit gaano tayo kabisi sa pag-aaral o sa pangarap, hindi natin dapat kalimutan ang mga taong handang umunawa at magmahal. Sa huli, umuwi si Vianzi na may ngiti at pag-asa. Bitbit niya ang aral na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa grado o diploma, kundi sa kakayahang humingi ng tawad, umunawa, at pahalagahan ang relasyon sa kapwa. At doon nagtapos ang isang simpleng sorpresang pagbisita, na naging simula ng paghilom.